si Secretary Boying Remulla. Mukhang pasasakitin na ang ulo ng Vice Presidente. Oh. At si Trillanes. Ayan, no? Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes Deport na kailangan paghandaan umano ni BP Duterte ang mga kasong isasampa laban sa kanya ngayon na wala umano ang protektor nito sa Office of the Ombudsman. Alam niyo po kung sino yung sinasabi? Si Martires. Di ba? Si Martires ho, mga kababayan. May napansin tayo na gagawing hakbang dapat ng ombudsman. Ano po, ang nakaupo pa si Martires. Si Martires na appointee ni dating Pangulong Duterte. No? Ano po yan? Umabot po yan. Lumagpas po. Kaya ngayon, ang ombudsman natin, wala pong iba kundi si Boying Remulla na po. Kasi ang ombudsman ho, 7 taon ho yan, mga kababayan. Simula nang i-appoint, lalagpas po talaga. No? So ngayon, ang nakikita natin, si Ombudsman Boying Remulla, kailan ito? 2025 siya ngayon no? Aabot ito ng 2032, mga bossing. Ano po si Boying Remulla? So ngayon, balik tayo doon sa topic natin. Tinatawag na protector ng mga DDS itong si Martires. Kasi nga unang-una, Maka Duterte. Pangalawa, yung mga utos ni Duterte na yung SALN, hindi na pwedeng makita agad. Yan ang una nilang mga inasikaso, etc. Meron silang ginagawang hakbang nung mga panahon, nung kasagsagan ng kainitan ng impeachment ho. No? Kesyo daw imbestigahan ng ombudsman si BP Sara. Ang napansin ko doon, naku po, baka ang gawin lang nitong mga ito, kunyari, investigasyon kunyarian lang, tapos sasabihin lang sa publiko na kami dito sa ombudsman, wala kaming nakita na illegal na ginawa ng Vice Presidente. Kaya yung impeachment dapat ipawalang tanggalin na, i-abolish na, i-dismiss na. Ganon. Tapos yun yung gagamitin ng mga senador para hindi nga naman sa kanila ang bintang o sisi. No? Sabi ng ombudsman wala naman daw kaso si Sara. Tigil na natin to. Walang mangyayaring impeachment. Kaso wala na ho si Martires doon. Wala na daw mga kababayan. Wala na daw ho. Wala na talaga. Kasi pinalitan na po ni Boying Remulla. Expect nyo na daw po. Expect na daw po natin mga kababayan na tatambak ang magkakaso dito kay Inday Sara Duterte, mga bossing. Kasi nga, syempre, ikaw ba naman magkakaso ka? Tapos ang alam mo, ang re-receive nung ikinaso mo, kakampi din nung kinasuhan mo. Di ba? Paano yun? So hindi mo gagawin yun. Kaya ngayon ang nakikita at naniniwala etong si Trillanes na magdadagsaan daw ho yung magkakaso. 'Di ba? Basahin natin. Naniniwala si Trillanes nakikilos nang nararapat si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla hinggil sa mga kasong isasampa laban kay BP Sara at sa mga kaalyado ng huli. I am very sure uusad na yung kaso. Things are different now. Kasi nga po ang nakikita kay Boying Remulla patas, rektahan. No? Talagang action man. Hindi na patatagalin pa. Sige, ayusin na natin to. Tignan na natin to. Kung ano ba ang magagawa. Kung ano ba ang mangyayari dito. Di ba? Asa na? Isa yung sa Ombudsman for the criminal cases and administrative cases. Isa yung sa impeachment court. Yan yung mga kakaso. Sinabi rin niya na ang pagtalaga kay Remulla bilang ombudsman ay ang dahilan kung bakit nagpapanik umano si Bongo, si Senator CLTG, Senator Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTG Construction Company. Kaya doon nagpapanik si Bongo kasi wala na, no? Kanino siya ngayon? Sisilong, sabi ni Trillanes. On point ng bilyonaryo, ayan I am very sure with the new ombudsman, merong magpapile ng mga kaso against Sara Duterte kasi wala na yung kanilang protector. Aray ko po, mga DDS. Baka mabuksan na din ang impeachment niyan, ha? Speaking of impeachment, alisin ko ito.
Ito yung impeachment, mga bossing. Ito yung impeachment. Pilipinas Today. Ito. Ayan o. Handa umano. Aray ko po. Senado naman ito. Kaya po ayaw nila kay Tito Soto eh. Kasi gustong-gustong mabuksan ni Tito Soto yung impeachment case. Hindi naman po pinipersonal ni Tito Soto yung mga Duterte, bagkus naging kaibigan o kaibigan nga niya ang mga Duterte. Sabi niya di ba? Kaya lang daw ho, mga kababayan, ay kailangan malaman ng taong bayan yung katotohanan. Biruin mo, santambak yung mga resibo, santambak yung mga ebidensya. At may mga tao na nagsasabi na sila ay nakatanggap ng 25 hanggang 50,000 na nakalagay sa loob ng sobre. Di po ba? Kaya ang gusto ni Senate President Tito Soto matuloy yung impeachment. Ano balitang to? Handa ang Senado para sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung sakali na baguhin o i-reverse ng Korte Suprema ang naging desisyon nito na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente, mga bossing. Yan naman po, kaya naman po na-archive yung impeachment na yan, mga bossing. Dinali lang naman po nila ng kumbaga dinali lang po nila doon sa kesyo daw ho. Dalawa nag-file ng impeachment, hindi pwede yan sa isang taon. Ganun lang naman po ang ginawa nila eh. Hindi po talaga nila napagtanggol yung Vice Presidente. Kung yung tipo bang, dahil sa pag-iimbestiga at dahil sa pagkita namin at dahil sa mga depensa nitong kampo ni Sara Duterte, dinidismiss na namin itong impeachment complaint laban sa kanya kasi hindi napatunayan na nilustay ang pera. Sabi ni Ginger Cat, in-archive ni Cheese Dog. Pero ngayon, makakalaboso na si Keso. Maiiwanan niya si Puso. Si Heart. Di ba? Hindi talaga nila na idepensa ang Vice Presidente. Kaya ang taong bayan nagngingit-ngit. Yung malalaking eskwelahan nagagalit. Sabi dun sa Konstitusyon ng Pilipinas, kapag merong 1/3 na ng Kongreso ang lumagda, sumulat, pumirma na ituloy ang impeachment, dapat tumuloy na. Hindi ho nila ginawa yun. Shall forthwith into trial na. Hindi ho nila ginawa yun, mga kababayan. Pero ngayon, eto, ready ang Senado. Muling mabubuksan. Pero ilang buwan na lang din no? Kung sakali na yan ay hindi na siguro mabuksan, ilang buwan na lang. Ano na ngayon? Oktubre, matatapos na. November, December, January, February, tatlot kalahating buwan na lang po. Pwede na ulit mag-file ng panibagong impeachment laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ang iwasan lang natin, iwasan lang nila, baka yung merong maghain ng impeachment na hilaw versus Sara Duterte at sabihin na naman sa kanila, dalawang impeachment yung inihain. Hindi na naman pwede yun. Diba? Tuloy ko. Matatandaang noong Agosto 6, ang botong 1941. Yung 19 siguro, kabado, no? Kabado sila na sila yung magta-trial kay Vice Presidente. Bakit kanyo ho? Biruin mo ba naman? Baka mamaya sabihin ni Vice Presidente, langya ka? Ikaw yung magta-trial sa akin, ikaw yung huhusga sa akin. Alam ko yung mga insertion nyo, alam ko yung mga ghost project ninyo Siguro yun yung kinatatakot nila na baka pati sila maituro ni Sara Duterte. Siyempre, ang Vice Presidente mahilig gumanti yan, mahilig bumawi ho yan Sabi nga niya, di ba, hindi siya nagpapatawad. Matatandaan noong Agosto 6 sa botong 1941 in-archive ng Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito dahil sa issue ng technicality. Yan lang.
Uulitin ko kung ako ang vice-presidente, mga kababayan, tapos nagawa nung kampo ko na ipa-dismiss yung aking impeachment dahil sa teknikalidad. Dahil kesyo, ang dinahilan nila ay 2 impeachment o more than 1 ang pumasok na impeachment sa isang taon. Kaya dismiss na yon. Hindi ho ako masaya. Hindi ho ako masaya. Bakit? Kasi alam ko mananatili sa utak ninyong mga Pilipino na may nilustay akong pera. Na may pera akong hindi ko maipaliwanag na galing sa pera ng gobyerno. Hindi ho ako masaya. Iisipin nyo, magnanakaw ako eh. Baka kung ako ang vice-presidente, ang sasabihin ko, anong dismiss dahil diyan sa technicality? Oh, hindi, ituloy natin to. No? Kung alam mo kasi ang katotohanan at alam mo na wala kang ginagawang masama, naku po mga kababayan, ikaw pa ang mismo at magmamadali na pag-usapan yung tungkol sa mga bagay na yan. Di ba? Oo, ganun. Kasi gusto mo malabas sa iyo yung issue. Dahil alam mo na wala kang ginagawang mali. Di ba? Alaga, 143. Oh, ganyan yan. Pero sila, ano ginagawa nila? Udlot, postpone, pinapatagal nila, mga bossing. Pinapatagal ho nila. Ni hanggang ngayon, hindi tayo makarinig ng dahilan nila o ng depensa nila kung saan napunta yung pondo ng bayan. Ay, hindi. Nagpaliwanag na pala ang vice-presidente. No? Yung confidential funds daw ho, mga kababayan, ay ginamit niya para labanan ang korupsyon sa DPWH daw ho. Sa DPWH, sa DepEd daw ho, mga bossing. Doon daw po, biruin mo, no? 2 taon. 2 taon na naging issue yun. Tapos, biglang, may isang araw, sinasabi nila na ngayon na ginamit po namin yung perang yon, no? Para po labanan ang korupsyon sa Department of Education.